Samantala, sa gitna ng malawakang tensyon sa mundo na labis na nararamdaman ngayon sa Pilipinas, nagpapaalala ang Simbahang Katolika na buhay ang pag-asa sa nalalapit na paggunita ng Semana Santa. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Maraming mga bansa ngayon ang hindi magkakasundo at kaliwat kanan ang gantihan sa gitnang silangan. Kahit milya ang layo nito, ramdam ang epekto sa mga maliliit na individual. Ngayong papasok na ang Semana Santa, malalim umano ang gustong ipakita nito sa bawat tao na lugmok dahil sa epekto ng pandaigdigang suliranin. Para kay Reverend Father Johnny Luntungan ng National Shrine of Our Lady of the Rosary of Lanaval de Manila o mas kilala bilang Santo Domingo Church, matinding pag-asa at pananampalataya ang dapat isapuso ng mga tao sa isang buong linggo sa gitna ng malawakang gulo na nangyayari sa mundo ngayon. This is where we can say that even death, the greatest defeat of human beings, was won already by the triumph of Christ. So the Semana Santa is very important for us who are looking for hope right now. Pagkakataon naman ng Semana Santa, nabigyang oras ang pananampalataya at mas mapalapit pa sa kung ano ang mas importante gaya ng pamilya. It is to open your eyes and your senses to the people besides you. To your parents or to your kapatid, or your mga kapwa that's maybe they are in suffering and that they need your help, but because you're always there, in the screen, you never see them. You always pass by them. Dagdag pa ni Father Luntungan, mahalaga rin na ihanda ang puso sa pagpasok ng Semana Santa. You are bringing your heart into these celebrations because you will realize that also in your deepest heart, that you still have weaknesses, that we do our favorite sin all the time, and that all that we did was somehow, in a sense, redeemed, by our Lord's sacrifice on that cross, on that Good Friday. So this is also about us. This is about our salvation. Samantala, gaya ng ibang simbahan, naghahanda na rin ang Santo Domingo Church sa posibleng pagdagsa ng mga deboto dahil sa mga bisita iglesia. Ayon sa pamunuan, nasa 4,000 katao ang pwedeng magkasya sa simbahan. Inaayos na rin nila ang mga aktibidad na isasagawa gaya ng pabasa, Stations of the Cross na gagawin sa mga kabahayan ng Barangay Tatalon, Kumpisalang Bayan at ang taunang Buhay ng Daan ng Krus. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.